Alright, in-establish lang po natin mga kapuso ang ating communication line kay Undersecretary Benjo Benavides. Oo. Actually, Weng, ang ating inimbitahan ay si Secretary Benvenido Laguesma. Kaya lang, hindi naman dahil sa ayaw ho niya magbigay ng panayam. Meron lang siyang marami lang po siyang, event. marami lang siyang talagang ginagawa Hindi, ngayon dahil Labor makakasama siya Day. ni Presidente ngayong umaga doon sa job fair. No? So nagpahatid po siya ng kanyang pagtanggi. But nandito po sa ating linya si Undersecretary Benjo Benavides, Workers Welfare Protection ng Department of Labor and Employment o DOLE. Yusek, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po, Yusek. Hi, magandang umaga, Joel. Magandang umaga, Weng. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Pinagkikwentuhan namin ni Weng, 123rd celebration natin ng Labor Day ngayong taong ito. Pero yung problema pa rin noon, siya pa rin ang Problema pa rin natin ngayon. Oo, yung issue tungkol sa contractualization, yung pong security of tenure, at kung ano-ano pa. Dagdag sweldo siyempre. Dagdag sweldo, kulang pa rin ang arawang sweldo ho ng ating mga kababayan. Ano ba ang future ng Philippine Labor Force, Yusek? Well, ang una pong tinutukan ng kagawaran ay yung usapin po sa employment. At ang kaya po tayo nagkakaroon po ng mga job fair para ilapit po yung mga trabaho sa mga manggagawa. Kung mapapansin niyo po, nung pandemic, sobra pong baba ng employment rate po natin. At itong mga nakaraang taon ay tumataas na po ang employment rate natin. Subalit, marami pa rin po tayong mga kababayang walang trabaho. Katunayan nung February, yung last Labor Force Survey na inilabas, meron pang halos 2 million na mga manggagawang walang trabaho. So isa po yun. Pagdating naman po sa workers protection, lagi po nating tinitingnan yung mga kapakanan ng mga manggagawa sa mga pagawaan. Una po dyan, yung pasahod na nga po. Ganun din po yung usapin po sa security of tenure, yung pag-uunyon. Yan po ay may mga polisiya at may mga programang ipinapatupad po ang Department of Labor and Employment. Kasama na po dito yung pagratifika po natin sa mga international convention. Yung 190, yung Convention 81 ng International Labor Organization. Yusek, masasabi po ba ng Labor Department ngayon na mas matatag na ang trabaho ng mga manggagawang Pinoy? Well, comparably po, mas matatag na sapagkat mas tumataas po yung numero ng mga manggagawang nasa formal employment. Bumaba pa po yung bilang ng mga underemployed na mga manggagawa. Ibig pong sabihin po noon, mas kaunti pong mga manggagawa ang naghahanap ng karagdagang oras ng trabaho o iba pang trabaho para madagdagan po yung kanyang pong kitang inuuwi sa kanyang pamilya. Pero ang tinitingnan po talaga namin dito, Weng, yung unemployment rate. Sapagkat over the years, nasa 2 million o mga nasa 2.1 million pa rin po yung mga manggagawang walang trabaho. Kaya lang, Yusek, katulad dun po sa resulta ng PSA survey recently, sa labor force survey natin, seasonal yung nadagdag na trabaho About more than 500,000, nasa 688,000 kung hindi ako nagkakamali. Seasonal po yung nadagdag na trabaho. Dati daw ang seasonal, Weng, nasa larangan lang ng agrikultura. Ngayon daw po, nadagdagan. lahat na ng across sectors ng labor sectors, Yusek. Tama po yun. Kaya nga po ang ating ginagawa ay mas pasiglahin po yung ekonomiya nang sa ganun ay mas marami pong trabahong nakikreate para po sa mga naghahanap ng trabaho. Pero hindi dapat po lamang simpleng trabaho, dapat po yung decenteng trabaho na may ang mga kumpanya ay tumusunod po dun sa tinatawag po nating mga standards. Sa pasahod, sa occupational safety and health standards. Yung mga CBA, ano po? Apo. Okay. Yung issue tungkol sa contractualization, yung outsourcing, merong mga panukalang batas, Weng,
sa Dami. House of Representatives, pero hanggang ngayon ay nananatiling panukalang batas para ideklarang criminal ang contractualization. Ano bang ginagawa ng pamahalaan para solusyonan itong problema ng contractualization? Kasi iba daw talaga sinasadya, meron daw mga paraan mga employer para hindi nila gawing Ang permanent binibigay 5 months employment, lang. di ba? O, para hindi pumasok doon sa 6 months mandatory 6 months para magregular. Ano bang ginagawa ng Labor Department doon? At ang ironic pa dito, Weng, isa sa mga sinasabing sektor na lumalabag dito sa issue tungkol sa contractualization ay ang sektor Gobyerno ng mismo. gobyerno. Yusek. Opo, tama po yun. Matagal na po yung issue ng contractualisasyon. Pero ang tanong po, ano po yung ginagawa ng pamahalaan ng kasalukuyang administrasyon patungkol po dito? Unang-una po sa bahagi po ng Department of Labor and Employment, yung patuloy po namin pagsasagawa ng inspection sa mga kumpanya para po ma-check po natin yung compliance ng mga employers doon po sa Department Order na Department Order 174. Although doon po pinapayagan po doon yung contractualization, yung lehitimong contractualization. Pangalawa po, maaari pong magreklamo yung ating mga kababayan na mag-file po ng complaints sa labor arbiter, ang regularization, para po ma-regular sila sa kanilang mga kumpanya. Pangatlo, totoo pong may nakapending pong mga panukalang batas sa Kongreso at Senado. At ito pong mga batas na to, ito rin po yung napag-usapan po namin nung nakaraang Kongreso. Kailangan lang pong mas sutiing pag-aralan kung ano po yung tamang regulasyon patungkol po sa contractualisasyon. Hindi naman po necessarily illegal yung pangungontrata kasi nagbabago naman po yung mundo ng paggawa, nagbabago din po yung mga trabaho. Ang kailangan lang po natin dito ay siguraduhin na kahit po contractual yung mga manggagawa, sila po ay nag-i-enjoy pa rin ng mga tinatawag po nating labor standards. Sana, Yusek, pag contractual, halimbawa hindi maiiwasan kasi may trabaho naman talagang halimbawa per project, Joel, hindi ba? Apo, Okay lang. tama Kung halimbawa ang kontrata mo ay isang proyekto ay 6 months, fine, o kaya 1 year. Pero sana kung dekontrata, dapat mas malaki yung command sa sweldo. 'Di ba? Kasi alam mo, at the end of the contract, wala ka nang pupuntahan, Yusek. Unfortunately, sa labor market natin dito sa Pilipinas, yung mga contractual pa na mga employees, yun pa yung nasasamantala ng employers, mas mababa ang pasahod sa kanila. Meron pa pong below minimum wage ang binibigay. Ang panukala nga, Weng, pagka contractual employees ka, Oo. employee ka, dapat daw kung ano yung benepisyong natatanggap na isang regular employee, Yes. yun din yung bibigay sa'yo. Oo, no? oo. Yusek. Yun po, kaya po hinihigpitan po namin yung inspection po namin. Ito po, contractual man o hindi, dapat po ay sumusunod yung mga employer sa labor standards. At the minimum po, yung minimum wage rate dapat sinusunod po nila. Pero nakadepende po sa skills o competency ng mga manggagawa yung mga sahod ng ating naibibigay ng mga employer. Katulad po sa construction, Opo. yung laborer, yung foreman at yung mga skilled workers, magkaiba-iba po yung salary structure po nila. So kaya po hinihikayat po natin yung ating mga manggagawa na linangin po yung kanilang mga kasanayan nang sa ganon ay mas mataas po yung ibibigay po sa kanilang sahod. Kahit yung sa construction sector, hindi ba, Joel? Construction workers natin, sila yung bilad sa init, sila yung sobrang tindi ng trabaho, napakapagod at the end of the day. Pero maliit ang sweldo. Yun nga Di ba, Yusek? Sana, tapos contractual ka pa. Pagtapos ng project, wala ka na. Maghihintay ka na uli ng panibagong project. Yung, di ba, parang i-compensate natin yung kung gaano kabigat ng trabaho. Sa ibang bansa, pag ikaw ay blue-collar job, mataas ang sweldo mo. Hindi ba? Kasi skill at saka talagang pwersa ng katawan ang ginagamit, Yusek. Dito, parang hindi po yun na Kaya nga sila isasaalang-alang. nag-abroad Correct, Mas malaki ang Tama po opportunity yun. dun Opo. Di ba dapat parang baliktad yun? Tama po yun. Dapat po compensated po yung skills ng ibinibigay nilang
sahod sa mga manggagawa. Alam niyo po, last Monday, nag-issue po kami ng department order. Ito po ay patungkol po dun sa temporary accommodation at welfare facilities sa mga construction sector. Minamandatuhan na po namin na yung mga construction project ay meron pong temporary accommodation at welfare facilities. Nang sa ganun ay mas pagod na nga sa trabaho yung mga construction worker, dapat mabigyan din sila ng pagkakataon na magkaroon ng isang decent living accommodation. O para hindi ka naaalis doon sa work site mo, doon ka na magpapahinga after a day's work, Yusek. Tama po yun. At hindi lang po yung living accommodation, meron pong welfare facilities. Siyempre, yung tulugan, yung kainan, yung liguan, yung Tawag dyan, Yusek, barracks, di ba? Yeah, barracks, tama. Tama po yun. Sila. Opo, paano yung makikita po kasi natin na yung mga barracks, medyo hindi po kaaya-aya yung iba. So kaya po nag-set na po kami ngayon ng guidelines. Nang sa ganun, binibigyan po natin ng humane working condition yung mga manggagawa. Bigyan din po natin ng humane living condition Tama. o accommodation yung mga construction workers. Kaya minsan, yung mga pinagtagpi-tagping tabla ba? Oo. Yun na lang ginagamit nila para... Tama po yun. Totoo yun. Pwede ba yung ganun, Yusek? Di ba dapat hindi? Yung makakaano naman, parang protektado din sila sa elements pag nagpapahinga sila. Well, doon po sa inilabas po naming guidelines, pinirmahan po ng aming kalihim nung nakaraang Lunes, hindi na po pwede yun. Bigyan po natin ng isang disenteng tulugan o pahingahan yung ating mga manggagawa sa construction. Ito lang siguro, Weng, nabanggit na natin to kanina. Yung technology po ang medyo AI. Pangamba. Nagpo-post ng isang matinding hamon sa ating labor force dahil sa totoo lang, Yusek, umuunti na po yung yung mga kumpanya na nangangailangan po ng aktual na tao, di ba? At nadadagdagan po yung kanilang pagkuha po ng mga artificial intelligence. Hindi pa tayo nababahala dito sa AI? At anong panapat natin doon? Ano bang ginagawa nating mga hakbang para ito'y ma-abate man lamang dahil nga papunta na ho tayo doon, Yusek? Well, sa bahagi po namin, hindi po kami nababahala sapagkat kami po ay naghahanda. Ang paghahanda po natin ay linangin din po ulit yung mga kasanayan ng ating mga manggagawang Pilipino. Alam po natin yung teknolohiya ay magdudulot ng kabawasan ng ilang trabaho, subalit ito po ay magkikreate din ng mga panibagong trabaho. Ibig pong sabihin nun, kahit may mga mawawala po tayong mga trabaho, meron din po mga madadagdag. Naalala ko nung 2000, marami yung Y2K, yung introduction po ng computer. Marami pong pangamba po noon. Pero nai-adjust naman po natin yung labor market at nasanay po natin yung mga skills ng ating mga manggagawa. Alam ko dati yung, di ba, yung telegrama, di ba, yung mga telepono. Ngayon, iba na po yung trabaho. So, dapat po i-adjust po natin yung mga skills natin, mas linangin po natin yung ating mga kasanayan. At doon po pumapasok yung Department of Labor and Employment sa pakikipag-ugnayan po sa mga employers at sa TESDA. Oo, tsaka dyan din papasok ang DepEd. Dahil yung husay ng mga manggagawa natin. Yung husay ng ating mga estudyante na later on magiging labor force members din, di ba? Yung hope natin sa K-12, di ba, Yusek? Dapat employable sila once you graduate K-12. Ngayon, hindi na sila employable. May pag-aaral pang PSA na they cannot comprehend what they're reading. Yung functional literacy nila mababa. Parang ang laking challenge no, sa labor market natin, labor force natin, Yusek. Opo, kaya po tinusuri po ulit ngayon yung curriculum. Ganun na rin po sa mga professional lecture examination po natin. Inaalain po natin hindi lamang po sa national standard kundi sa global standard. Okay. Mas maigi po nating i-prepare yung kasanayan habang tayo po ay nag-aaral pa so that by the time po na pumasok po tayo sa labor market ay handa po tayo at maaari po tayo makakuha ng mas decente pong trabaho. Iiso naman ang sweldo, Yusek. Ano ang pag-asa ng dagdag sweldo? Kasi ang iniiyak po ng mga manggagawa, living wage Yusek. 200 ba? Gano, 200 across the board. Oo, ang gusto nila. Na additional. Araw. Kada araw. Opo, katulad po nung
ng issue ng contractualisasyon, yung issue po ng wage increase ay matagal na pong usapin. Kung maalala niyo po nung nakaraang Labor Day, may direktiba po ang ating Pangulo sa mga RTWPB sa Department of Labor and Employment na suriin muli yung mga umiiral pong minimum wage rate. At nakatugon naman po yung lahat pong mga boards. Nagkaroon po ng mga increases sa lahat po ng 16 regional offices. Alam po namin na may mga nakapending pong panukalang batas sa Kongreso at sa Senado. Hinahayaan po namin gumulong po yun at meron na po kami mga technical input patungkol po dun sa mga nakatampang panukalang batas sa Senado at sa Kongreso. Pero di ba nagkaroon na po ng series ng wage increase? So pag nagkaroon na ng anibersaryo, yung wage increase na yon, mag-automatic po ba ang mekanismo na pag-aaralan ulit ang panibagong wage hike? Yun po yung nakasaad sa Republic Act 6727. Tuloy-tuloy po ang assessment at pag-review po ng mga regional tripartite wages and activity board sa mga umiiral pong wage rate. So kung maalala ko, siguro ngayong Hunyo, magkakaroon ulit ng panibagong pag-aaral o pagsusuri ang National Capital Region. Kung akma pa rin ba o sapat o tama yung umiiral pong wage rate dito po sa National Capital Region. Yun po ang function ng mga regional tripartite industrial peace, mga RTWPB sa 16 regional offices. Okay. Maligayang araw po ng paggawa sa inyo, Yusek Benjo. Maraming salamat po sa oras, Yusek, at sa mga paliwanag. Salamat po sa umagang ito. Thank you. Maraming salamat po at magandang umaga po.